What's up viewers? What's up keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan niyo ako sa panibagong vlog. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Pasok. Isang ordinaryong araw dito sa OAK Aquatics, mag-water change ako. Madalas ginagawa ko tong water change MWF, pero depende yan sa aquarium, okay? So ngayon, Friday the 13th, mag-water change ako sa aquarium ni Chi, tsaka dun sa aquarium sa baba, okay? So sa mga bago dyan sa YouTube channel ko, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-water change. So kung ano yung mga nilalagay ko, ano yung mga kailangan gawin, kada water change, okay? So tara, umpisahan na natin. Okay game, so ito yung aquarium na i-water change natin ngayon. Itong aquarium ni Chi at saka yung grow out ko sa baba. So buksan muna natin yung ilaw para makita nyo ng maayos. Ayan, ayan, ayan. Okay, so may ilaw na. Itong aquarium ni Chi, 5 feet yung length, tapos 24 inches yung width, then 2.5 feet naman yung height. So around 190 gallons to. Half thick po yung glass. Okay? Tapos ang filtration naman na ginamit natin dito is trickle filter. Then dito sa baba, ito ay 100 gallons. Ang 100 gallons na to is 4 feet. So yung kadalasang alam natin na 100 gallons is yung 6 feet or 72 inches by 18 inches by 18 inches. Ito ay 48 by 24 by 20. So, itong sukat na to ay mas okay para sa mga arwana. So, lapitan natin. So, ito nga, yung aquarium ni Chi. Yan, pakita natin sa inyo. So, okay. So, yan yung cover niya. Yan. Tapos, trickle filter. Then, ito yung sa baba. Sa baba, naka-trickle filter din yan. Ayan. Tapos, madumi na. So, kahit regular ako nag-water change, dahil kulang ako sa maintenance dun sa trickle filter, talagang hindi siya lumilinis, okay? So, ang gagawin ko ngayon, isasabay ko yung cleaning nung trickle filter. Okay, game, umpisahan na natin. Ang unang gagawin ko, eto, magbabawas ako ng tubig dito kay Chi. Dito sa aquarium ni Chi, regular water change lang ang gagawin ko dito. Bawas tubig, dagdag bago. Okay. So ayan, bawasan natin. So mga nagsasabi na bumili na lang ako nung pump, ayoko, mas masaya ako dito. Mas na-feel ko yung pag-water change ko pag hinihigop ko siya. Ayan. So ayan, hayaan lang natin siya magbawas ng at least 50%. Then doon na tayo sa kabila. So habang nagbabawas pala ako ng tubig, yung gagamitin ko mamayang water conditioner is available dito sa YouTube video na to. Makikita nyo yung mga recommended products at yung ginamit ko dito, dyan sa lower left ng screen. Makikita nyo dyan yung products or sa description ng video na to. Okay? Pag clinic nyo po yung link na yan, dadalhin po kayo nyan sa Shopee. Okay? So pag bumili po kayo, nagamit yung link na yan, wala pong additional payment. Matutulungan nyo lang ako dahil meron po tayong komisyon na makukuha kay Shopee dahil galing kayo dito sa vlog ko. Okay? Okay guys, so ayan, around 50% na yung nabawas natin. Ayan. So, gagawin ko, lipat ko lang tong hose dito sa baba. Ayan. Okay? Tapos, maglalagay na tayo ng bagong tubig dito. Pero bago ang lahat, bago natin siya lagyan ng bagong tubig, syempre, kailangan natin maglagay ng water conditioner. Okay? So, ang gagamitin po nating water conditioner ngayon ay Safe Start. Okay? Itong Safe Start, nakakatulong to sa pag-alis ng chlorine and nakakatulong din to para sa mga alaga nating may stress. Okay? So, hindi lang siya basta nakakapag-alis ng chlorine. Okay? Nakalagay dito, help fish adapt to new environment, replace lime coat,
Increase fish immunity. Proven to reduce fish stress. Ayan. Okay, so may aloe extract to. Kaya maganda siya. So again, available to sa Shopee. Ilalagay natin dyan sa products. Check nyo lang. So sa paglagay naman na itong safe start, tansyahan lang ang ginagawa ko. Pero merong instruction dito. Ayan, nakalagay yan na add 10 ml per 100 liters or 26 gallons. Pero ako, tinatansya ko lang yan guys. Buhos lang yan. Yan, okay na yun. Ang kinagandahan naman kasi ng mga anti-chlorine, hindi siya nakaka-overdose. So, mas maganda na yung overdose kaysa underdose tayo. Dahil masama po ang chlorine sa isda, kaya much better po na mag-overdose na lang tayo. Then, nalagay na natin yung water conditioner, lalagay na tayo ng bagong tubig. Dito naman sa bagong tubig, yes, sa mga magtatanong, direct po ito sa gripo. Yan. Dahil naglagay na tayo ng water conditioner, inaalis na po nung water conditioner natin yung chlorine. Yung chlorine na ibinibigay ng bagong tubig. Okay? So, ayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Tapos tuloy ko na rin yung paglinis dito sa baba. Dito sa baba, kaya malakas magdumi to. EBH kasi laman na ito. Pinapump ko sila. Yan, pump mode. Yan. Tapos nga pala, maglilinis na rin pala tayo ng trickle filter. Okay, linisin na rin natin yung trickle filter. So, kailangan ko lang patayin yung submersible pump natin. And, okay, patay na. So dito kadalasan, ang nililinis lang naman yung unang layer. Ayan, yung mga premium wool. Tapos yung sa baba, hindi naman madalas nililinis yon. So itong ganito, ano to pwede naman tong hugasan pero ako tatapon ko na lang. Ayan. So papalitan na natin ng bago. Ito naman, yung drop mat, hugasan lang. So ang gagamitin kong panghugas dito is yung tubig na rin na galing aquarium. Pero pwede kayong gumamit dito ng tap water. Since ito naman ay first layer ng trickle filter natin, ang iniingatan natin dito ay yung beneficial bacteria na ito. So kung mag-general cleaning kayo ng filter media or ng filtration nyo, mas maganda kung hindi sila sabay-sabay kapag gagamit kayo ng tap water. Okay? Pero kung gagamit kayo ng tubig galing sa aquarium, okay lang sabay-sabay. Pero para sa akin, ang advice ko is kahit tubig aquarium yan or tap water, hindi ko sila pinagsasabay kasi meron pa rin chance na mag-reset itong layer na to ng trickle filter natin once naglinis tayo. Okay? So para sa akin, mas safe siguro na hindi sila sabay-sabay. So ngayon ang gagawin ko, ito nga lilinisin ko tong first layer. Ako mapapansin nyo pala, dalawang layer lang tong trickle filter natin dahil nasa ilalim siya ng aquarium. So mababa yung clearance ng aquarium to stand. So dalawang layer lang yung kasya. So kayo, halimbawa 3 layers kayo, pwede nyo pagsabayin yung first and second layer, linisin nyo. Pero sa case ko ngayon, yung dalawang tray na yon, isasabay ko sa cleaning. Okay? So para meron akong may iwan pa rin isa. Okay? So dito ako nagtatapon ng tubig. So yan, lilinisin lang natin to. Takpan natin, baka malaglag yan. Ayan. Ayan, mas okay. So linis lang. Ayan. Yan lang. Tapos to, linis lang din. Ayan. Ito. Ayan. Okay. Tapos nabanggit ko nga, maglilinis din tayo ng dalawang tray nung second layer natin ng trickle. So ito, ayan, gagamit tayo ng tap water, ay gagamit tayo ng tubig galing aquarium. Okay, so ganun lang. Ayan, pansin nyo, sobrang dumi oh. Ayan, kaya maganda, mini-maintenance din talaga itong trickle filter. Kahit sa mga sump filtration, ganun din guys. Canister filter, lahat naman ng filtration kailangan din.
Time to time, nililinis yan. So ito, ang filter media na gamit ko dito pala, matrix to. Pan matrix. Okay, so lagay na lang din natin dyan. Tag products, pan matrix. Medyo may kamahalan lang talaga to, itong filter media na to. Pero ako kasi pag sa filter media, doon talaga tayo nag-i-invest eh. Kasi yan yung lilinis ng tubig natin. So meron naman tayong mga alternative na filter media. Meron tayong TGR PTS01 na yun yung lagi kong ginagamit. Then sa monster tank ko dati, yun ang gamit ko. So okay rin yun, mas mura pa, Pinoy made pa. Okay, so ayan na, dalawa sila. Balik na natin to. Okay, so ayan, nalinis na natin yung dalawa. Tuloy-tuloy lang din yung pagbabawas natin. Dito sa EBH naman, ang pagbabawas ko dito around 70 to 80%. Mataas ako magbawas dito. Ayan, balik natin. Tapos pala, nakalimutan ko, dito pala sa mga tray na to, di ba nga, tinapon na natin yung premium wool natin. So magpapalit na tayo ng bago. Okay. So eto, dito sa trickle filter natin, palit tayo ng bagong wool. So again, yung mga ginagamit natin dito at mga recommended ko na products, makikita nyo po dyan sa products sa lower left ng screen nyo or sa description ng video na to. Okay na. So, balik na natin. So, pag on nyo ng trickle filter, double check nyo lang yung buga ng piping since binaklas kabit nyo. Possible yan na mga may tulo-tulo or na mali yung alignment ng buga ng rain bar kasi pwedeng tumalsik yung tubig palabas ng aquarium. Okay? So, yun yung mga kailangan nyo lang i-double check. So, ayan, mapupuno na rin yung tubig ng aquarium ni Chi. Then, dito na tayo sa baba. So, dito naman sa baba, parang around 70% na yung nabawas natin na tubig. So, pwede na rin yan. Tapos, lagay lang ulit tayo ng water conditioner natin na safe start. Then, tap water, direct. Tapos, make sure na naibalik nyo yung takip nung aquarium nyo na pinag-water change nyo. Ayan. Okay. So, yun. Pupunuin ko lang yan. Tapos, balikan ko kayo. Okay. So, yun guys. Napakita ko na sa inyo kung paano ako mag-water change. Actually, meron na akong mga lumang video regarding sa pag-water change. Pero eto, sinipag akong gumawa ng bagong video. Kaya, ni-record ko kung paano ako nag-water change, okay? So, yung schedule ng aquarium na yun, 2 times weekly yan. So, dito naman sa ibang aquarium na to, itong 6 na 100 gallons na to, halos every other day ako nag-water change. Same dun sa goldfish, every other day ako nag-water change, okay? So, kayo, meron tayong kanya-kanyang schedule para sa water change, okay? Kung ano yung best na oras para sa inyo, pwedeng umaga, pwedeng gabi, pwedeng weekend, nakadepende po yan sa aquarium nyo, sa schedule nyo, at saka syempre sa bioload. Okay, malalaman natin to sa paggamit ng test kit. Okay, so ayun, hindi ko na napakita sa inyo yung paggamit ng test kit pero doon natin malalaman. Bakit ba tayo nag-water change? Ang pag-water change po kasi, iniiwasan natin tumaas ang ammonia or nitrate. So inaalam natin sa test kit kung kailan ba umaangat yung ammonia. So ang gagawin natin doon, for example, nag-water change tayo ngayon. After 5 days, tumataas na yung ammonia mo unti-unti. So, ang ginagawa ko doon, bago dumating yung ika-5th day, dapat mag-water change na ako para maiwasan na umangat yung ammonia. Hindi yung, ang gagawin mo is water change ka ngayon, tapos, after ilang days, tumaas ang ammonia, nag-ammonia spike na, tsaka ka palang mag-water change. So, hindi. So, ang ginagawa natin is iniiwasan na natin dumating si ammonia, kaya nag-water change tayo agad. So, doon natin ginagamit si test kit. Doon natin nalalaman kung kailan nga ba yung perfect time para mag-water change tayo. So, mga walang test kit, okay. So, given naman yan. Meron talagang mga hobbies na hindi gumagamit ng test kit. So, ang gagawin natin dyan, tansyahan, hulaan. Dahil wala nga tayong test kit.
Ang mangyayari na lang, siguro, mas dalasan na lang natin. Yung iba naman, inaantay na nila muna magka-problema yung arwana nila bago sila nagwa-water change, iniintay magka-ick, iniintay magka-cloudy eye, magkasakit, hindi kumain, doon lang sila nagwa-water change. So ayun, yun yung ginagawa ng iba. Pero ayun, pero para sa akin, mas maganda talaga gumamit tayo ng test kit, okay? So sa dami naman ng pag-water change, kung ilang percent yung kailangan yung ibawas, I suggest na 20 to 30% lang po ang ibawas nyo. Huwag nyong tularan yung sa akin na 50% kay Chi, 70 to 80% naman dun sa grow out tank ko. Okay? So yun po yung practice ko. Hindi ko po sinasabi na yun yung sundin nyo. Ang para sa akin, ang pinaka-safe na gawin nyo is 20 to 30% lang. Okay? So ayun, maraming salamat sa mga nanonood. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, pwede kayo mag-subscribe, share nyo na rin, at i-like ang mga video ko. Okay? Maraming salamat. Bye-bye!